Kamusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang mga katangiang dapat taglayin ng isang effective leader? Kung ikaw ay may mga pangarap na maging leader o kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon para sa iyong sariling pamumuno, ito ang video para sa iyo. Unang katangian, ang pagiging visionary. Ang isang leader ay may malinaw na direksyon at layunin. Hindi siya basta naglalakad ng walang tiyak na patutunguhan. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Warren Bennis. Ikalawa, ang integridad. Ang leader na may integridad ay truthful and equitable. Hindi siya kumikiling sa kung anong mas pabor sa kanya o mas kapaki-pakinabang sa kanya. The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Dwight D. Eisenhower. Ikatlo, mabisang komunikador. Hindi sapat na mahusay magbigay ng utos. Dapat marunong makinig at magsalita ng malinaw para ang lahat ay magkaintindihan. The art of communication is the language of leadership. James Humes. Ikaapat, matatag. Hindi natitinag sa hamon ng buhay. Ang isang leader ay hindi sumusuko sa problema, siya ay patuloy na naghahanap ng solusyon. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. John C. Maxwell. Ikalima, inspirational. Hindi lang siya leader na nag-uutos. Ang effective leader ay nakakapagpalakas ng loob ng iba at nagsisilbing gabay sa pag-abot ng kanilang pangarap. Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Jack Welch. Ika-anim, responsible. Tumitindig siya sa bawat desisyon na kanyang ginawa at hindi siya umiiwas sa accountability. The challenge of leadership is to be strong but not rude, be kind but not weak. Jim Rohn. At ang huling katangian, team player. Ang isang leader ay hindi lang nag-uutos mula sa taas. Siya ay nakikibahagi, hindi lang utos ng utos. Pinapakita niyang siya mismo ay may malasakit sa trabaho. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. John Quincy Adams. Pero may isa pang katangian na madalas nating nakakalimutan, ang tinatawag na political will. Ito ang matibay na paninindigan upang ipaglaban ang tama kahit hindi ito tanggap ng nakararami. Political will is the key to everything. You can have good ideas, good plans, but without the will to carry them out, nothing happens. Kofi Annan. Si Nelson Mandela, pinili ang pagkakaisa sa halip na paghihigante. Si Lee Kuan Yew, matapang na nilabanan ang korupsyon para sa ikaw-unlad ng Singapore. May political will silang harapin ang mahirap, hindi lang ang madali. Dito sa Pilipinas, maraming nagsasabi ng magagandang plano, pero kulang sa political will. Kulang sa tapang na gawin ang tama, kahit alam nilang dapat itong gawin. The problem is not a lack of knowledge, it's a lack of political will. Al Gore. Maging sa Biblia ay nakasulat din ang mahalagang paalala para sa isang leader. Sa Filipos 2:3 hanggang 4, huwag kayong gagawa ng anuman dahil sa makasariling hangarin o dahil sa pagmamataas. Sa halip, dapat kayong maging mapagpakumbaba at ituring ang iba na higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Sa mga talatang ito, makikita natin ang isang mahalagang aspeto ng pagiging leader, ang pagpapakumbaba at malasakit sa kapakanan ng iba. Hindi sa sariling interes ang nakatuon ang mga desisyon, kundi sa ikabubuti ng nakararami. Ang tunay na leader ay nagsisilbing gabay na may malasakit at hindi nag-iisip ng pansariling kapakinabangan. Sa Roma 13:3 ay may isa pang mahalagang paalala. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Makikita natin dito na ang tunay na leader ay nagsisilbing inspirasyon at proteksyon sa mga gumagawa ng tama. Ang kanyang pamumuno ay nagbibigay ng seguridad at pagkilala sa mga tapat at mabubuting mamamayan. Kaya ang isang leader ay may malaking responsibilidad na tiyaking ang kanyang kapangyarihan ay ginagamit para sa kabutihan, hindi para sa pang-aabuso. At tayo rin bilang mga mamamayan dapat maging katuwang sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa ganitong paraan, umaangat ang respeto at pagkakaisa sa pagitan ng leader at ng taong bayan. Kaya kung pipili ng leader o maging leader mismo, tanungin natin ang sarili natin, taglay ba ang mga katangiang ito? Leadership is about making hard choices and having the courage to see them through.
Sa panahon ng krisis, ang tunay na leader ay hindi ang pinakamalakas ang boses, kundi ang may paninindigan at malasakit. Hindi madali pero posible. Magsimula tayo sa sarili nating pamumuno. Ano sa tingin nyo ang pinaka-importanting katangian ng isang leader? Comment down below. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pang matuto at magdiskubre ng iba pang mga ideya tungkol sa pamumuno at personal growth, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Paalala lang, lahat tayo ay may kakayahang maging leader sa iba't ibang paraan at mga bagay, lalo na sa ating buhay. Magsimula tayo sa mga simpleng hakbang at siguradong makikita natin ang malaking pagbabago.